So good day mga sir, no? Nagbabalik ako muli, no? Sir Chi, para dito. Tatapusin na natin yung mga tanong-tanong nila dyan na kung ano daw ba talaga ang engine specification nito, fuel consumption, at kung ano-ano pang tanong, lalo na yung horsepower and torque power, no? Dito sa vlog na to, tatalakayin natin yung isa-isa dahil nakakuha ako ng information mula sa aming planta about dito. Bigyan kayo ng insight o idea kung ano ba talaga ang power netong Easy Ride 150 TBX natin. No? And then, tatalakay ko rin sa inyo yung mga specs. I-review natin ng konti yung mga past specs natin. Pero syempre, magpo-focus tayo dun sa engine. And then, syempre, magpo-focus din tayo ron sa kanyang mababang down payment. Kasi noong nakaraan, medyo marami sa mga customer natin yung nagtatanong bakit ang taas ng down payment. Baka hindi lang po nila na-gets na yung down payment po na yan is for just zero interest. Pero ngayon, meron din naman tayo regular down payment and then long term up to 36 months. So lahat yan tatalakayin natin. Stay tuned lang kayo. At nagpapasalamat ako, road to 4,000 subscribers na tayo sa YouTube channel. And inaanyayahan ko po kayo na supportahan at i-follow nyo pa po ako para sa mga updated o sa mga susunod pa mga lalabas dito sa ating Motorstar. No? So bago lahat yan, intro muna tayo. So ngayon mga sir, no, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin na natin yung pinakapakay natin talaga rito or bakit tayo nag-follow up vlog dito sa Motorstar Easy Ride TBX natin. No? Muli, papasadaan ko lang muna kayo ng mga specs natin. Ito yung digital panel niya which is napakita ko na sa inyo noong nakaraan. Hindi ko na mapakita ngayon kasi wala na tayo naka-activate. And then nag-iisang unit na lang din to, no? Then meron din tayo ritong charger port. Yan. Tapos, yung susian niya, kasama na rin yung fuel and then yung compartment, opener. Then sa mga switch niya, ito, yan. So sa dumako tayo sa headlight niya, no? Headlight niya is LED, yan. LED yan. Pero pagdating dito sa signal light, mga sir, no, humingi ako ng pasensya kung nasabi kong LED rin yung kanyang signal light, no. Napansin ko na bulb siya upon activation namin. Bulb pa yung mga turn signal lights niya, pero the rest na headlight, daytime running light, LED na yan, no? Ganon din naman sa likod niya. LED na rin yung kanyang brake lamp, pero yung kanya ritong mga signal light or mga turn signal light is powered by bulb pa rin po siya, no? So madaling-madali siyang palitan kung gusto naman natin mag-LED. Madali lang naman din siyang baklasin, no? And then medyo stiff lang to, hindi siya ganun ka-flexible. So mas maganda kung maglalagay na lang tayo ng protection dyan. And then may LED rin dito para pagka nakabit yung plaka, pag on, visible yung plaka natin. Siyempre, mga reflector na natin. Then yung 305 millimeter shock natin dito na dibaso. Pero ang kaparehas ito, pang NMAX Aerox lang din na shock. Lumako naman tayo sa kanya rito front telescopic shock, no? Regular lang yan. Then, regular disc brake. Disc brake siya harap-likod. Yung braking system niya, regular lang din. Hindi siya ABS. Hindi rin siya combi brake. Tapos, meron siya rito 1-pot caliper. Ito rin sa likod niya, 1-pot caliper na disc brake sa likod, which is normal lang naman talaga. Kasi kung ito'y gagawin pang ABS or combi brake, for sure, mas tataas pa sa 83 ang value netong unit natin, no? So, wheel diameter natin is 14. Ang size ng gulong niya sa harapan is 180 by 14, no? Sa likod, ang sukat naman ng kanyang gulong ay 120/70 by 14. So, pasok na pasok din sa mga gulong na yan, yung mga branded na gulong natin, no? Dumako naman tayo sa exhaust pipe natin. Yung canister niya, halos parang same na rin na nasa branded. So, pagdating sa heat guard, po pwede na rin yung mga heat guard accessories ng mga NMAX at Aerox natin. Meron na rin tayo ritong alloy bracket para sa top box. And then yung gas cover tank natin, nasukat namin, pwede kayong bumili ng transparent or pasok din yung mga pang Aerox na gas tank cover dito. Then dito sa visor niya, ang kasukat din niya, same lang din sila ng Aerox. Pati sa mga bolts, pwede po dyan yung mga aftermarket na bolts and then aftermarket visor na iba-ibang kulay or transparent. So dito naman sa CVT cover niya, no, parang kaparehas, halos nakaparehas siya ng itsura ng mga NMAX, B2 or Aerox, pero iba naman yung kanyang mga tornilyuhan, hindi sila same pagdating doon. Pagdating din sa airbox, halos same lang din sila. Di ko lang din alam kung pagka binuksan natin yung loob niya, no, kung makipot o
same sila ng air filter ng mga branded. Siyempre, meron tayo ritong comfortable seat. Ayan, napakalambot, napakagandang design, naka semi-camel back, maganda yung upholstery and stitching, komportable, at siyempre, hindi mapapasok ng tubig, pero attractable pa rin sa mga pusa. So, kailangan ingatan pa rin, kukuberan para hindi siya ma-scratchan ng mga alaga ninyong pusa o mga stray cats, or bili na lang kayo ng anti-pusa seat cover. At syempre, dumako tayo rito sa one of the key features of netong Easy-Ride TVX natin, which is liquid cooled na siya. Radiator cap, pwede mo siyang lagyan ng accessories, same na sa Aerox and then NMAX. And then, kung mapapansin nyo, wala na siya ritong starter motor, no? May nakapagsabi nito sa comment section, salamat, ang tawag daw dyan is silent start, no? Kasi nga, idling stop na siya, kagaya ng mga branded, no? So, ang nagpapagana ng starter motor na is direct from magneto na. At syempre, dito natin makikita yung switch na idling switch niya. Nandito yung on and off ng switch, spark light, then on a headlight. Andyan yung electric start. Then nandito yung horn switch. Nandito yung mga turn signal light switch. Siyempre high and low. At siyempre hindi mawawala ang ating passing light. No? So sa signature Easy-Ride natin is nawala lang is yung kill switch. Pero napalitan naman siya ng idling switch. Yan, which is mas maganda na siya ngayon kasi once na na-detect ng makina natin na huminto tayo na matagal, kusang mamamatay yung motor. Then kung mag-open naman, di mo na kailangan buksan to. Ipipihitin mo lang ng konti yung throttle, then mag-i-start na agad yung motor natin. So ayan, dumako na tayo sa engine specs nito na pinakaantay ng lahat. Then meron siyang GY6 engine, meron siyang 800 ml oil capacity, then meron din siyang 8.2 liter gas tank capacity, 150cc engine displacement, SOC, with 14.6 horsepower at 8,000 RPM and max torque of 13.1 nanometer at 7,500 RPM. Auto start up siya, or yung tinatawag nga nating idling stop, one of its key features. Liquid cooled na makina at syempre, siyang fuel consumption na nagre-range ng 40 to 42 kilometers long rides. O kung halimbawa city driving naman, approximately 33 to 35 kilometers per liter. So yan ang nasagot na natin yung mga katanungan nyo regarding with that engine specification. No? So yan mga sir, natalakay ko na o nasabi ko na sa inyo yung mga engine specification nito na inaantay ng napakarami. At syempre, dumako naman tayo rito sa ating pricing scheme o installment pricing scheme natin. No? So, i-remind ko lang po pala kayo sa una natin lag, which is yung higher down payment, zero low interest, o tinatawag natin zero interest. Meron tayong down payment na 26,700 at magmamonthly siya ng 10,083 for 6 months, 5,242 for 12 months o 1 year, or 3,628 for 1.5 years or 18 months. No? Lahat ng ito rebated pa ng 400, lalo na kung makakapagbayad ka ng on or before due date. No? Kung susumahin ninyo, napaka-konti o napakaliit lang ng itutubo nito, no? Compare sa SRP niya. No? So, dumako naman tayo sa kanyang regular down payment. So, ang regular down payment natin dito sa Easy-Ride 150 TVX natin is 10,100. And then meron tayong monthly na 8,119 for 12 months or isang taon. Meron tayong 5,700 na monthly for 24 months or 2 years. Meron naman tayong 4,884 na monthly for 30 months. At meron din naman tayong 3 taon na nagkakahalaga ang monthly niya ng 3,969. So lahat ng binanggit kong monthly na yan, ileless nyo na lang yung 400 na rebate niya pagka nakakapagbayad kayo ng on or before due date natin. Siyempre, yung mga requirements, lahat yan, pinlash ko na sa screen, makikita nyo naman din kung ano na yung requirements na. So mga sir, kakat lang natin yung vlog natin kasi may isisingit tayong presyo na sigurado akong magugustuhan nyo. Ito yung regular down payment o yung pinakamababang down payment ng ating Easy-Ride 150 TVX. Para dito, sa regular down payment, meron tayong down payment na 7,195. And then 4,108 ang monthly niya for 36 months. Then meron din tayong monthly na 5,186 for 24 months. So syempre, meron pa rin yung mga rebate pagka on or before due date kayo
nagbabayad. So, syempre, back to vlog na tayo. So sa mga nag-iibar o nagtatanong nito kung available na ba to, yes mga sir, available pa rin siya, meron pa rin mga tayong stock. So yan mga sir, no, most of lahat na sinabi ko sa inyo is yung mga accessories niya, halos kaparehas lang din siya talaga nung branded na Aerox, no? Apan visor, gas tank cover, sa mga shocks natin, sa mga branded na mga gulong natin. Ang hindi lang talaga sila fit is yung mugs natin, no? Next vlog natin may makapagpalinis ng panggilid nito at para makita natin kung ano nga ba ang mga sukat. So mga sir, no, inaanyayahan ko pa po kayo na i-subscribe ang aking YouTube channel at ang aking iba pang social media platforms na ipa-flash ko rito sa screen. At ako'y nagpapasalamat sa mga taong nag-comment, no? Hindi ko na kayo ma-shoutout lahat dyan kasi napakadami ng comments natin sa unang video natin at PBX, no? Hopefully this time and the next video natin, may shoutout ko na kayo. And then mag-comment din kayo kung nakakuha na kayo nito at anong kulay at syempre sabihin nyo na rin yung location ninyo. Para sa next video natin, may shoutout ko kayo. At syempre kung may iba pa kayong katanungan, feel free to comment. So sa mga magbabalak mag-walk-in, no, welcome na welcome kayo. Pumunta lang kayo dito sa mga branches natin o sa pinakamalapit na branches ng Motorstar na malapit sa inyo, ano, para makakuha na kayo. At hindi lang naman itong Easy Ride 150 TBX ang available natin, no. May available pa tayong FI 150, 150p FI, meron din tayong Legend, at syempre yung in-demand na Cafe 150 which is classic. Then, for the next video rin, no, ibibigay ko rin sa inyo yung pictures na itong Cafe 150 natin. At syempre, available din ang ating Explorer 250 at ang ating Expressway Legal na Cafe 400, no. So sana nabigyan ko na kayo ng mga tama ng mga specs. Pero kung isa ka pa rin sa mga hindi na satisfied o hindi nagustuhan yung mga features nito or not worth it for 83,000 pesos, baka naman mamaya haters ka na namin. O baka naman mamaya talaga ayaw mo lang talaga or hindi ikaw yung target market namin, no? Ngayon sa susunod, ano, follow nyo lang ako, abangan nyo lang po yung aking mga upload dito sa YouTube channel, sa Facebook account, at syempre mga Budol Finds natin dyan sa TikTok. Oh. Muli, ako nga pala si Sir T, nagpapasalamat sa inyo, and God bless. Ciao! Babayu!